Hello mga beshi! For today's video nga, magluluto ako ng inihaw, perito, at adobong pusit. Piniprepare ko na nga yan mga beshi, para naman ay mailuto ko na. Yan nga pong dalawang salmon na yan ang aking iihawin. Tapos po mga beshi, yan pong maliliit na isda na yan naman pong aking ipiperito. Yan pong mga ginto-ginto na isda na yan. At syempre mga beshi, hindi mawawala dyan yung ating pang-adobo. At ayan na nga po mga beshi, lahat ang aking lulutuin. Sinimulan ko na nga mga beshi gayatin ang mga pusit. At syempre mga beshi, pagkatapos niyan, yung isda naman. Hindi naman magandang kainin mga beshi na may lamang loob pa at may hasang. Kaya naman mga beshi, nilinis ko ito ng maayos. Para pag kinain namin, ay napakasarap. Sabi ka din na isa pa nga. At ayan na nga, ginagayat ko na. Ang sarap nga niyan mga beshi pag ganyan ang gayat. Tagus talaga hanggang buto ang lasa niyan. Nangaho, tapos ko na siyang gayatin. Next ko namang gagayatin yung pang perito. Hindi naman pwedeng gagayatin mo lang yan. Kailangan mo din tanggalin yung mga lamang loob niyan, syempre, para malinis din siya. Ang sarap niyan mga beshi, lalo na pag galing ka sa trabaho, tapos may bahaw, tapos biglang may kita na may ganyan, may peritong isda. Napakasarap talaga niyan mga beshi. At ayan na mga beshi, tapos ko nang gayat-gayatin, pati yung mga pusit. Baka mga beshi pag naluto na yan at nakain mo at tikman mo, baka makalimutan mo yung pangalan mo. At ayun na nga mga beshi, nalagyan ko na ng tubig. Siyempre, lilinisan na natin yung mga isda para naman ay malinis ito bago maluto. Baka naman mga beshi ay lutuin mo yan ng hindi binabanlawan. Aba naman. At ayan nga mga beshi, binanlawan ko nga yan. Pagkatapos ko nga mga beshing banlawan yan, ay lalagyan naman natin mga beshi ng asin. Bali lahat ng part nga ng katawan yan ay lalagyan natin ng asin para siksik yung lasa niya mga beshi. Ang mga ganyang klase nga mga beshi ng isda ay masarap ihawin. Mataba kasi ang mga ganyang klase ng isda beshi. Lalo na mga beshi, pag naglagay ka pa dyan ng sausawan. Naku, napakasarap talaga nun mga beshi. Tapos beshi lalagyan mo ng maraming sili. Ay naku, makakalimutan mo talaga ang pangalan mo. At ayan na nga mga beshi, tapos ko nang lagyan ng asin ang dalawang pang-ihaw na yan. Pag umuwi nga si Papa galing sa laot mga beshi, palagi ko siyang tinatanong kung may dala siyang pang-ihaw. Pinakamasarap kasi gawin sa isda mga beshi, ihaw talaga. Tapos mga beshi yung sinaing, ay grabe mga beshi. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nun, pinangat, sinaing, marami kasing pwedeng itawag doon. Pero mga beshi, sobrang sarap nun mga beshi. Kahit beshi ilang ulit mo na siyang initin, hindi nagbabago mga beshi ang lasa niya. Mas sumasarap pa siya. At ayan na nga po mga beshi, nagpapaapoy na ako sa uling para makapag-start na ako mag-ihaw. Medyo parang masusunog na nga dyan yung kamay ko mga beshi. Pero kaya rin naman, para sa inihaw, go lang. Dahan-dahan nga lang mga beshi ang paglalagay ko ng uling sa part na yan. Medyo malakas kasi mga beshi yung apoy. Napakasakit na din talaga sa kamay. Saglit nga lang din mga beshi at nagbaga na rin yung uling. Kaya naman, nilinisan ko muna yung pag-iihawan. Medyo maitim na din kasi kaya kailangan talagang linisin. At ayan na nga mga beshi, kinuha ko na yung isda para ilagay ko na at isalang na din. Syempre, hindi naman pwedeng ilagay mo lang yan. Kailangan ayusin mo rin sa paglalagay, yung sakto sa apoy para maluto. Pagkatapos ko ang mga beshing ilagay ay hinugasan ko naman yung pusit para makapagluto na din mga beshi ng adobo. Syempre mga beshi, kailangan din natin yung hugasan ng ayos. Syempre mga beshi, nagayat na din ng mga kailangang sangkap. Tapos naglagay na rin ako ng mantika, bawang, tapos naluhalo ko. Tapos next ko naman sibuyas. Naluhalo ko naman syempre muna yan. Tapos saka ko naman nilagay yung pusit. Itataktak nga natin yan mga beshi para sure na mailagay ko lahat. Naglagay nga din ako dyan mga beshi ng kaunting tubig. At syempre hindi naman magiging adobo yan kung walang toyo. Isang maliit na tasa nga lang mga beshi ang nilagay ko dyan. At suka din mga beshi, isang kutsara lang. At syempre mga beshi, hindi mawawala dyan yung sili. Bali 4 na sili nga lang mga beshi ang nilagay ko. Tapos ginayat-gayat ko. Pagkatapos ko nga mga beshi ang gayatin, ay nilagay ko na din sa niluluto nating pusit. Po mga beshi, tapos na po nating lutuin. Ay, ako lang pala mga beshi, manonood lang kayo. Kinuha ko naman dyan mga beshi yung isa naming kawali. At magpipirito naman ako. Yung aso at pusa nga namin mga beshi dyan, excited na silang kumain ng mga niluluto kong ulam. Niluto ko na nga mga beshi yung pirito na yan. At syempre mga beshi, pagkatapos nyan, prepare na ako ng pagkain, nilaglagay na ako sa plato ko, kumuha na ako ng mga ulam na naluto ko, at syempre mga beshi, kakain na ako. Kaan tayo mga beshi.
At ayan na nga po mga beshi, kumakain na ako niyan. Thank you po Lord sa pagkain, sa mga blessing na dumadating po sa pamilya namin. Thank you po Lord sa lahat-lahat. Kalahating inihaw nga lang mga beshi ang kinuha ko dyan. Kasi syempre may mga kasama din naman akong kakain. Hindi naman porket ako yung nagluto, ako na ang kakain ng lahat ng niluto ko. Naalala ko pa nga mga beshi nung bata pa ako nang iistiba ako sa basnig. Tapos yung mga naiistiba akong isda, binibenta ko. Hindi din ako agad mga beshi umuwi sa bahay. Naglalaro muna ako bago umuwi. Tapos malalaman na lang ni mama na nakikipagsuntukan ako sa mga kalaro ko. Sa sobrang tagal na magkasama sa laruan, ayun, nagkakainitan na. Inaabot nga ako noon mga beshi sa dagat ng maghapon. Kalalaro lang sa dagat. Tapos makikita ko na lang bigla si mama, may dinadalang pamalo. Tapos mga beshi, ang gagawin ko, tatago ako sa likod ng basnig, sa likod ng baol. Tapos sisisid ako na medyo matagal para hindi niya ako makita, para hindi niya ako tawagin. Kasi pag nakita niya ako at pinauwi niya ako, pagdating sa bahay, papaluin niya ako mga beshi. Hindi pa naman niya ako titigilan mga beshi kapapalo hanggat hindi ako dumadapa. Sa sobrang kulit ko mga beshi, kapag alam kong papaluin ako ni mama, hindi ako lumalapit sa kanya. Tapos hahabulin niya ako ng habulin, paikutan kami sa bahay. Tapos mga beshi, kahit panalo na ako ni mama, hindi pa rin ako nagpapatinag mga beshi. Pumupunta pa rin ako sa dagat para mang istiba. Ganun siguro talaga mga beshi pag mga bata. Pag bata pa, ano mga beshi? Sobrang kulit, hindi masabihan. Tapos ang ginagawa ko naman mga beshi, dahil nabalo na nga ako, ayun, inaagahan ko na din muna umuwi. Tapos sa sunod na araw, ayun, ganun, balik na ulit. Tapos pagkita sa akin ni mama, asan yung ulam? Ayun, bininta ko na. Tapos magalit siya. Tapos sabihin niya, nag-istiba ka pa kung hindi ka naman nag-uuwi ng ulam. Huwag ka na mag-istiba, sabi sa akin ni mama. Tapos mga beshi, hindi naman ginagastos ko kung saan-saan yung mga kinikita ko doon. Siyempre ang ginagawa ko, pumapasok ako noon sa school, tapos bumibili ako ng mga pangtinda sa mga estudyante, yung katulad ng mga candy, mga balloons, mga ganon. Bali yun yung ginagamit ko pambili ng mga paninda ko sa school. Tapos pinapaikot-ikot ko yung tubo, yung puhunan, para nakakaipon din ako kahit pa paano. Dahil nga mga beshi, every morning ako nag-iistiba ng bata pa ako. Ayun, late ako napasok. Pero kahit late ako mga beshi napasok, hindi ako nahihiya mga beshi. Dire-diretso ako napasok sa room. Tapos tinginan na lang sa akin yung mga classmate ko, yung teacher ko. Ayun, parang wala lang. Minsan nga mga beshi ang nangyayari pa. Dahil nga super late na ako, hindi ko na naiisip na magbanlaw. Pagkagaling ko mga beshi sa dagat, tapos alam ko papasok na ako, paspas ako yun mga beshi. Tapos magasuot na lang ako ng mga uniform ko. Tapos pagkatapos ng mga beshi, diretsyo na ako, sibat na ako papuntang school. Mga beshi, kahit ganun, kahit alam kong late ako napasok, hindi ako mga beshi nag-a-absent. Yung tipong kahit may sakit ako, napasok ako mga beshi. Grabe. Sa mga beshi, di nga hindi ako naliligo minsan pag napasok. Pagtanghali na mga beshi at paghapon na, nagkakaroon na ng asin-asin yung ulo ko dahil nga hindi pa ako nakakabanlaw, galing ako sa dagat. Ayun, nakakahiya talaga mga beshi. Pero feeling ko naman hindi nila yun napapansin kasi nga di nga mga bata pa. Ganun talaga pag mga bata. Pero mga beshi, nung bata pa ako, totoong nahihiya talaga ako pag nang iistiba kasi nga babae ako, ganun. Pero kahit nahihiya ako, nilalakasan ko pa rin yung loob ko kasi yung kahit bata pa ako, gusto kong makatulong kay mama, kahit man lang yung sa part na hindi ako manghingi ng baon sa kanila, ganun. Kasi feeling ko, pag ganun, alam ko yung kahit sa maliit na paraan, feeling ko makakatulong ako para sa kanila. Tapos yun, hanggang sa nasanay na lang ako na ganun yung ginagawa ko. Tapos naisip ko na bakit ako mahihiya kung wala naman akong ginagawang masama. Ayun na nga mga beshi, back to reality. Patapos na nga ako niyan mga beshi kumain. Pusit na nga mga beshi ang nilalantakan ko niyan at ubos ko nang kainin yung kanin. Thank you Lord sa pagkain. At syempre po mga beshi, thank you po sa panunood nyo.